So po natin ating mga Bible sa Philippians chapter 1 verse 10. Ayun din po yung gagamitin kong text. Philippians chapter 1 verse 10. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Read. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense, till the day of Christ. Let's pray. Maraming Diyos na salamat po Panginoon sa gabi nito. Salamat po sa pagkakataon na kami po muli mag-aaral ng salita na ito po tumatak sa aming mga puso't isipan. At mapray po namin Panginoon sa aming pamumuhay Kristiyan. At ito po ang aming samadalain sa matamis sa Panginoon Susan, Diyos at sarili tagapagligtas. Amen. Amen po at ang title po na naibigay sa akin na topic ay patungkol po sa striving for excellence in faith. Or kung sa Tagalog po, pagsusumikap sa kahusayan ng ating pananampalataya. Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, napakaraming pong bagay ang umaagaw sa ating atensyon. Katulad ng ating pagtatrabaho, pamilya, social media, lalo na yan, yung social media, at kung ano-ano man, mga paglalaro, di ba? Minsan basketball, minsan pag-ML natin, kung ano mang mga games, ang mga umaagaw ng atensyon sa paglilingkod natin sa Panginoon. Madali itong maging abala sa mga bagay-bagay na panandalian, tama? At minsan, nakakalimutan natin pahalagahan ang mga bagay na may tunay na halaga sa mata ng ating Panginoon. Minsan, nagbibigyan natin ng halaga yung mga bagay na hindi naman para sa Diyos. At sa ating pag-aaralan ngayong gabi ay patungkol po sa Philippians chapter 1 verse 10. Kanina po ipinaliwanag na po ni Pastor Renato kung saan si Apostle Paul, siya po ay sinulat itong libro na ito nung siya ay nasa time nandun po siya sa may kulungan. At sa verse na ito, pinapaalalahan po tayo ni Apostol Pablo na sikapin natin makapagsuri. Pag sinabi natin approve, ay ito po ay ibig sabihin po na ito ay to discern or to allow or to try. Ayun po ang ibig sabihin. Or makapagsuri ng mga bagay na magaling upang tayo maging tapat at walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng may kahusayan sa ating pananampalataya. Namuhay na maging totoo, malinis ang puso, at handa sa kanyang pagbabalik. Ngayong gabi pong ito, ay pag-uusapan po natin paano natin naisasabuhay ang kahusayan sa ating pananampalataya, sa ating pag-iisip o pakikitungo sa kapwa, at sa ating mga lakad kasama ang ating Panginoon. At ang una nating puntos po, mga kapatid, na makikita natin dito, na kailangan na tayo ay magkaroon ng excellence in our faith. Yung magkaroon po tayo ng panawagan sa pagsusuri. Upang kayo po makapagsuri ng mga bagay na magaling, ang ibig sabihin po ng kahulugan ng suriin, subuki, okay po, pag-aralan at piliin ang pinakamabuti. Alam naman natin tayo mga Pilipino, ang gusto natin lagi makakabuti sa atin. Ayaw natin nang nahihirapan tayo, ayaw nga natin na naiinitan tayo. Ayaw natin na maging hindi maganda yung resulta ng pamumuhay natin. Pero, minsan, nandun tayo sa part na hindi natin gusto, ayun yung nagagawa natin. Ayun ang nangyayari. Ayun ang realidad na buhay. Na minsan, umiiwas ka sa mga bagay na ayoko gawin to, pero yun yung nagagawa natin. Diba? But, dito po, kailangan natin pagsumikapan. Pag sinabi natin strive, pagsumikapan, talagang gawin mo yung mga bagay na makakalugod sa Panginoon. At yung spiritual na pag-unawa, tignan ang lahat ng ayon sa salita ng Diyos.
Kaya nga tayo ay sabihin natin, biblical authority, kundi ipamuhay natin yung salita ng Panginoon. Minsan mahirap ipamuhay ang salita ng Panginoon. Ngunit ito yung nararapat bilang isang mananampalataya sa paglilingkod sa Panginoon. At piliin natin ang kahusayan kaysa sa pagiging pangkaraniwan sa araw-araw na desisyon. Kasi ito yung isa sa mga bagay na makakabuti sa atin. Bilang anak po ng Panginoon, mahalaga na alamin natin yung mga bagay na makakabuti sa ating pananampalataya. Diba? Like that, like nung ang Panginoon ay nandun sila sa may bangka kasama ang mga apostol o yung mga disciple. Diba po? Anong sabi ng Panginoon? Nung sila ay natakot, nung nagkaroon ng bagyo, sabi ng Panginoon, mga wala kayong pananampalataya. Diba? Little faith, maliit yung mga pananampalataya nyo. Gusto nyo pa ba na ganun yung mangyari sa atin? Kaya mga kapatid, kailangan na magkaroon po tayo. Piliin natin yung mga bagay na makakabuti sa atin. Pangalawa, magkaroon po tayo ng pagsisikap sa katapatan. Upang kayo'y maging tapat. Katapatan, walang halong pagkukunwari o totoo sa puso. Minsan, di ba, napakagandang tignan kapag sa relasyon, maganda tignan ng ang isang tao na kapag galing sa puso, masarap mahalin. Pagka makikita mo naman sa tao kapag hindi ka niya talaga mahal. May gusto lang siyang makuha sa'yo, may gusto lang siyang, alam mo yun, may gusto lang siya na para lang maano yung sarili niya. Para mabuo lang yung sarili niya. Hindi yung totoong pagiging tapat. Pagkukunwari yung mga ganun. Kaya sa paglilingkod din po sa Panginoon, dapat po walang halong pagkukunwari. Totoo sa puso. Diba? Kasi minsan ang nangyayari sa atin, nagiging kapag kunwari tayo, para tayong mga hipokrito ang kinakalabasan. At mamuhay din po tayo ng maintegridad sa harap ng Diyos at sa tao. At paano pinapatatag ng katapatan ang ating patotoo bilang isang Kristiyano. Kaya dapat po mga kapatid, bilang isang anak ng Panginoon, pagkaingatan din natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Ang Panginoon ay tunay na tapat sa atin. Kaya po tayo ay maging tapat din sa Kanya. Amen? Kung tapat ang Diyos sa atin, bigyan din natin siya ng nararapat na kailangan tayo po ay maging tapat din. Pangatlo, magkaroon tayo ng pamumuhay na walang kapintasan. Ito yung mahirap mga kapatid. Yung mamuhay tayo na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Pero ito yung nararapat na dapat na ginagawa natin bilang isang mananampalataya na mamuhay tayo ng walang kapintasan hanggang sa pabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Iwasan na maging sanhi ng pagkakatisod ng iba. Minsan, may pagkakataon na nakakatisod tayo. Pero mga kapatid, uso sa atin na magpatawad. Uso sa atin na magkaroon ng mercy, compassion. Diba? Kung natisod ka man niya, patawarin mo na. Diba? Kung nakatisod ka man, magpatawad ka na. Kung ayaw ka niya patawarin, di wag. Diba? Ipasa Diyos niya yan. Ganun lang yun. Mamuhay ng may patuloy na paglago at kabanalan. Gawin mo yung nararapat sa Panginoon. Diba? Kung marami nang naiinis sa'yo, marami nang nagagalit sa'yo, gawin mo lang yung nararapat. Gawin mo lang yung tama. And maging handa sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo na may malinis na buti. Kasi darating na ang Panginoon. Alam natin na darating ng Diyos. Dahil tayo ay anak ng Diyos, nararapat lang po na tayo ay lumuhay ng kabanalan sa Kanyang harapan. At pangapat, yung pangatlo po na nasundan po ba? Pangapat, magkaroon tayo ng hakbang tungo sa kausayan. Paano natin magagawa yung mga ganitong bagay? Araw-araw po tayo magbasa ng salita ng Diyos at manalangin according to Joshua 1:8 and Psalms chapter 1 verse 2.
Diba? Na kung saan ay tinutukoy po doon na i-meditate natin ang salita ng Panginoon. Tayo po ba yung mga matatagal ng mga Kristiyano? Tayo mga matatagal na nakakapagbasa pa ba tayo ng Bible? Kahit minsan nakakatamad talaga magbasa, tama? Lalo kapag katabi mo yung cellphone mo. Pag nasa uluhan mo lang, mabilis mo lang maano yung cellphone kaysa sa Bible. Diba? Tinatamaan ba buhat tayo doon? Masakit, pero yun yung katotohanan. Minsan ay nakakalimutan natin yung mga ganitong bagay. Pero ayan yung makakatulong sa'yo para maging mahusay ka sa pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaso nga lang, nakakalimutan natin. Diba? Hindi natin nabibigyan ng halaga. At maging tapat din po tayo sa pagsusuri ng sarili at pagsisisi din po sa ating mga kasalanan. Diba? Piliin din po natin ang maging makadiyos. Piliin din natin yung mga makadiyos na kaibigan at tagapayo. Kaya nga maganda yung may mga kaibigan tayo na may magpapayo sa atin. Huwag kang maging ma-pride na kapag ina-advisean ka, gusto mo may advice ka rin sa nag-a-advise sa'yo. Diba? Nagpapa-advise ka nga, mas magaling ka pa sa nag-a-advise. Pero, kailangan magpasakop tayo. Oo, mayroon tayong alam tayo sa mga bagay-bagay, pero kung ikaw ang may needs, kailangan na tayo ay makinig. Amen po. Pag may nagpapayo sa atin, pakinggan natin. Kasi, bihira yung mga ganyan tao na hindi nagsasawa na payuhan tayo kahit na ang tigas-tigas ng ulo natin, di ba? Kahit po, minsan, pag paulit-ulit, ang sakit na sa ulo, paulit-ulit ka naman. Blessing yun, mga kapatid. Mahal ka niya. Ayun lang ang ibig sabihin nun. Kapag tayo ay nasa ministry, gawin din po natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo to ginagawa para sa kaluwalhatian ng ibang tao. Hindi mo to ginagawa para sa kaluwalhatian mo. Ginagawa mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagsumikapan po natin na maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. At paano tayo magsusumikap kung wala po tayong ministry na hinahawakan? Ayun yung mahirap. Kung wala ka, kung hindi ka involved sa ministry, paano ka pa magsisikap? Paano ka may involved sa ministry kung wala kang hinahawakan? Paano mo uusayan? Paano mo gagalingan? Eh, hindi ka nga nag-ministry. Wala kang ministry na ginagampanan. Conclusion po, mamuhay po tayo sa kalooban ng Panginoon dahil nalalapit na po ang kanyang pagbabalik. Ang kausayan po sa pananampalataya ay magsumikap po tayo na mabuhay ng banal at lumago sa pananampalataya. Layunin po natin ay maging tapat, dalisay at maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sikapin din po natin piliin ang pinakamahusay, may malinis na puso at malinaw na layunin. Bilang isang mananampalataya po, bilang tayo, pagsikapan po natin na yung pananampalataya po natin ay mas maging malakas, matibay, at maging malapit pa sa ating Panginoon. Tapos na po tayo po ay manalangin. Manalangin Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon sa mensahe po na aming po napakinggan, salamat po sa paalala. At hindi po kami ng tawad sa mga kasalanan na aming nagagawa. Ito po ang aming sa manalangin, sa matamis sa pangalan ng Diyos namin Diyos at sa rin kayo paligtas. Amen.